Hi mga mi! Welcome to Pagiging Nanay Era. Samahan niyo ako sa araw na ito. Good morning, good morning, good morning mga mi! At sa ating mga puno, o diba? For today's video, mga imita, tayo muna ay sasabak sa ating mga gawain bilang isang ina. Syempre, 'di ba? Kailangan 'yan at walang katapusan na gawain sa bahay, 'di ba? Aminin nyo, nakaka-relate din kayo. So bago tayo sumalang sa mga gawain sa bahay, tayo muna ay maghahain ng ating almusal. Okay. So inuna ko na muna 'yan, yung pagsasaing natin. So, maya na muna natin hugasan yan. Ipapasok na muna natin ang ating mahiwagang lagayan ng bigas, ang ating kaban ng bayan. Ano ba yan? Kung ano nang pinagsasabi ko. At matanong ko lang kayo mga mi, ilang beses ba kayo naghuhugas ng bigas ninyo pag yan ay hinuhugasan nyo na? Naman yan sa comment section ko mga mi. So ako mga mi, 3 beses ako naghuhugas. Gusto ko kasi hugas na hugas. Pero yung mga iba kasi sinasuggestion nila is 2. Okay na daw yun para daw hindi matanggal yung kanyang vitamina, o diba? Okay. Siguro yung paghuhugas ng 2 beses sa bigas is okay yun kung bagong ani yung bigas, diba? Bagong bilad, ganyan. Kasi alam mo naman pagka bagong ani, bagong bilad, napaka-fresh ng bigas, diba? Ang sarap, ang linamnam kainin. Really? At syempre, may isi-share din ako na namana ko sa aking lola na pagka nagluluto siya ng mga sabaw-sabaw ganyan, inilalagay niya yung huling hugas ng bigas. At yung una, pangalawa na pinaghugasan ng bigas, pwedeng idilig yan sa mga plants natin. O diba? Double purpose talaga. So, okay na to, naisaing. Okay. At habang nagsasaing ako, ay itong baby na to ay tambay na muna siya dyan sa kanyang crib. At habang behave pa yan, samantalahin natin kumilos muna. At itong aking mag-ama ay nakakota naman dyan sa mga kahoy na gagamitin namin sa panggatong. Di ba ang sisipag nila? Ang lalaki pa ng mga tiyan. Sige, buhat pa more. You know? Tignan. Kaya ito iko namin. At yun na nga, at nagsalang na muna kami dyan ng mainit na tubig. Inuna na muna namin yan. Para habang nag-aantay kami ng aming kanin, it's a prank, wait lang. Nagkamali tayo sa editing. Naprank ko ba kayo? Naprank ko yung sarili ko. Dahil tinamad na ako mag-edit mga mi. Kaya sorry na agad. Eto naman at meet my pet naman si Dalgona at si Bisky. Hello! So dahil hindi ko na nakuhanan na naluto na ang ating kanin, proceed naman na tayo dyan sa ating pagluluto na ng ulam. Ang aking asawa naman muna ang kukota dyan sa pagluluto ng ulam. O diba siya na naggatong, siya pa ang magluluto. Wow, buhay prinsesa yarn. At dahil magbubuhay prinsesa tayo mga mi, at lulubos-lubusin na natin dahil ang aking asawa ay kanyang day off every Sunday. At talagang routine na namin yan every Sunday ay family bonding as usual, di ba? Kasi kung usapang family bonding, hindi mo naman kailangan ng maraming pera or pumasyal kayo, lumabas kayo. Kahit sa bahay lang, maging open up kayo, magtanungin nyo yung bawat isa kung anong mga happiness or mga problem. At saka alam mo, napakalaking bagay na nun sa pamilya, napakalaking ambag na nun. Kasi alam mo kung bakit, nakabuo na kayo ng memories yung happiness memories as a family. Habang ginagawa nyo yun every time na may routine kayo, nasasanay kayo nagiging close up lalo yung relationship as a family. So anyway, ang dami ko nang sinabi. So balik tayo sa ating kitchen naman. 'Di ba na-flex ko na yung chopping board ko, napakadumi. So mga mi, madumi lang siyang tignan, pero hindi yan madumi mi. Kasi gawa nga yan na maputi, alam mo naman, madaling mamansyahan lalo na kung ginagamit yan madalas sa kusina. O 'di ba nag-explain pa. So yun lang, basta yun kung anong meron ako niyan ay pinagtsatsagaan ko na munang gamitin kasi nakakatulong din siya sa pagtitipid ko. Okay. At share ko lang mi, alam nyo ba na 80% na dapat daw kainin ng isang tao ay kumain ng hilaw na gulay at prutas. Really? Nako, nakita ko yan kay Google syempre. At yun nga, madalas namin kainin yan pagka may prito, nilalagyan namin ng mga hilaw na kamatis at mga enyen. Nako, napakasarap yung i-combine sa mga prito-prito. So, ibababa ko na muna itong 2 galon na tubigan namin para may tubig na kami mamaya pagtapos naming lumamon. Ayan. Okay. 2 Milo at saka o diba napakabagal ko pang mamili.
feeling VIP yarn. Anyway, ito nga pahagdan. Ito ay harapan namin ni. So, yung tinitirhan namin ay sa likod nito. At siya yung nagmamay-ari. Opo, nagre-renta lang po kami. Pagtapos natin maibaba yung galon ay eto na nga at naka-prepare na. Wow, o diba? Sana all. Handang-handa na ang ating almusal. So, tara po, kain na muna tayo. Tsaka alam mo, napakagandang tignan yung ulap, 'di ba? Nakaka-relax tignan pagka tumingala ka, tapos tingin-tingin mo lang, tingnan mo yung mga ulap. Basta ako lang ba yung ganun? Comment down below naman kung may ganun kayong experience. At ito naman ang aming baby na si Kiato ay inilabas ko na muna dito para makalanghap-langhap yan ng fresh air, o 'di ba? At para hindi rin siya laging nakababad sa electric pan kasi nakakasama rin yan mga mi. Okay. At ito naman ang aking panganay na si Ate Lenlen. Alam nyo, kaya niyang ginagawa para lang makapag-cellphone siya. Pero anyway, alam nyo, na-appreciate ko naman yung simpleng niyang concern sa aming unan dahil lumalabas na daw yung mga spans dyan. Kaya go lang ate. Sana all. So ayan naman kami mag-ina, tamang higa lang kami dito habang nag-aantay kami ng ayuda. Ay, Charlotte, hindi. Tamang higa lang kami kasi maya-maya ay matutulog na itong batang maliit kasi kakatapos lang din niyang maligo at tumambay sa labas. At saka medyo mainit-init na kasi mga magti-10 na ata itong oras na to eh. At maya-maya ay magnanap na yan. At charan, lumabas siya ulit kasi hindi siya makatulog. Siguro dahil tumutubo na yung teeth niya kaya hindi siya mapakali. At sinamahan na muna ng kanyang ate at kuya. At yun nga ang isa kong sinususpetsya ay yung usok ng gatong kasi minsan ang baby ko hindi siya komportable sa kwarto kasi yung usok pumapasok sa loob. Kaya yun ang inaisip ko din na baka isa yan sa mga cause ng pagiging irritable niya. At ito pa isa mga mi, nauusukan din yung mga nilabahan ko. Kanina nga at sinamantala kong maglaba dahil kanina behave siya at hindi siya nagwawala. As in, napakabait niyang baby boy. Yun nga at pinag-usapan namin ng asawa ko na pag may budget na tayo ay bibili kami ng gasol. Sana po loobin para naman po makaiwas sa sakit kasi tipid nga sa pagluluto pero baka naman gumastos kami ng malaki dahil sa pagpapa-ospital. Ang hirap na kasi magkasakit ngayon kaya kung anong instinct ninyo na hindi makakabuti sa pamilya nyo ay gawan nyo na ng paraan mga mi. At dahil hindi ko na na-flex yung aming lunch for today's video imida, samahan nyo na lang kami mga mi na kumuha ng ating panggatong. At dahil matalas ang ating pandinig mi, may narinig ako kasi kanina nagkukwentuhan na sinabi ay ang dami daw kahoy na nakaharang sa malapit sa kalsada dahil nagputol sila ng mga kahoy na sumasabit sa wire. O diba, napakinabangan na pa natin yung instant skills natin sa pagiging chismosa natin. Oh my goodness. At dahil nabalitaan na nga natin na mayroong mga kahoy dito, agad naman sumugod ang aming team. Sumugod ang aming team para kumuha ng panggatong. Dahil hindi pa natin kayang bumili ng gasol at wala pa tayong budget doon, pagtsatsagaan na muna natin itong mga pinutol ng mga nagputol ng kahoy kanina dahil nga sumasabit na yan sa mga wire. As you can see, imida, ay umuwi na rin kami pagkakolekta ng mga kahoy. Good for 1 week na rin yan. At ito ay pinutol-putol na rin namin para tumuyo yan kaagad. Kasi pagkatuyo ay napakagandang gamitin sa panggatong. Pero pagbasa ay nako, asahan mo yung usok niyan talaga. At dahil nakaramdam tayo ng gutom, 'di ba? Recycle lang ang buhay, 'di ba? Pagkaalmusal, pagkatanghali, at sa hapon naman ay asahan mo merienda dapat ang kailangan mo. At itong ang aking asawa ay sinipag gumawa. Sabi ko ay gusto namin ng kamote na inabraw. So, may hindi pala to inabraw. Ano to? Gulay lang. Ano pala to? Kamoteng ribusaw. So, yun. At isa to sa mga favorite ko mga mi. At napakadali lang niyang gawin. So, na-slice lang namin yung maninipis. Parang chips lang ang datingan niya. At prinito namin yan. And then, gumawa na rin kami ng coated sugar niya. So, yan na yung kinalabasan. Tara po, at magmerienda tayo mga imida. At pasensya na rin po pala kayo dahil napakaliingay ng aking kapaligiran, imida. Alam mo, itong niluto ng aking asawa na pinakamamahal ay napakasarap mi. Sing sarap ng kanyang pagmamahal. So, napakabilis ng oras mga mi. At hapon na naman, maya-maya ay gagabi na naman. At kakain na naman mga mi. So, maraming salamat po.
So hanggang dito na lang muna tayo mga mi. I hope you like it our video today. Imida, maraming salamat po. Thank you so much sa oras na inyong nilaan. God bless po. Thank you. Don't forget to subscribe and like and comment down below. Maraming salamat po. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all